Kapag napatunayan na may pandaraya ngayon, may irregularidad ngayon, kapag napatunayan yan, dapat talaga yung namumuno dyan sa COMELEC, magpatiwakal na, magsulo na. This is not about sour graping and itong mga natalo, gusto lang nilang manalo. Well, deserve nila yan. Kung talagang nanalo sila, why not? Binoto sila ng taong bayan. Di naman sila katulad ni Abante na yak-yak ng yak-yak. Sigaw ng sigaw, iyak ng iyak. Oo, ang daming ibinabato sa kanila. Hindi na lang ipakita kung malinis talaga sila. Hindi ba? Ngayon, napahiya siya. Biglang nagsalita si Pulong. Ano sabi ni Pulong? Yabang-yabang mo, daldal ka ng daldal. Di ka nga nanalo, di ka nga binoto ng ng distrito mo. Paano mong sasabihin na ikaw ang representante ng distrito mo? Hindi ka nga nila binoto. Floating ka eh. Di ba? You are supposed to be the voice and the representative of your district. How can you be a representative if the very people that you're representing did not vote for you? They voted for a different person. Tapos ikaw yung maingay dyan, ikaw yung daldal ng daldal dyan. Ikaw pa yung gusto magpa-imbestiga, tigas ng muka. Dito talaga sa Pilipinas, yung mga kupal, ang kakapal. So gusto lang natin malaman through this petition kung nagkaroon ba talaga ng dayaan ngayon. Kung nagkaroon ng dayaan ngayon, dapat kumilos tayo kasi same na sistema yung gagamitin natin sa 2028 at sa barangay elections. Pati sa BARM yan din ang ginagamit. Tapos baka mamaya mag-People's Initiative yan din ang gagamitin. Hindi ba? Nagigets ninyo? So kailangan natin malaman kung talaga bang itong sistema, proseso ng COMELEC tama at akma ba? Or baka minamanipulate na talaga at ginagamit ng negosyo yan dahil balita natin, di ba? Yung isang taga Bohol na mayor ba, congressman? Inalok daw siya ni Garcia ng 300 million. Di ba? Hindi dininay ni Garcia yon. Talagang inamin ni Garcia na may ganun talagang figure na lumutang pero hindi niya sinasabi na yung sinabi niyang halaga na yon pambabayad para manalo ka. Parang sinasabi niya yata, you need to have this much money if you want to win. Ang ibig niya sabihin, gagamitin pang kampanya. Ulul! Style mo bulok. Hindi niya dininay. I deny it. I categorically deny it. He needs to show proof. Hindi lang pwedeng mga eyewitnesses. I need proof na talaga CCTV footage, email, text message na ako talaga nag-send na nangihingi ako ng pera sa'yo. Di ba wala siyang ganun eh. Inamin niya na talagang nasabi ko talaga yung na yan. Yung presyo na yan. Pero hindi ko sinabi yan na ibabayad mo sa akin para manalo ka. Ang sinasabi ko, kailangan mo nitong pera na to para pang kampanya. Wow. Lokohin pa taong bayan nitong kumag na ito. Di ba? Diyos ko po. So ayun na nga mga bossing. Kaya talaga naman. Siyempre, ang dami-dami pa rin nating issue dito. Aside from that, nagsalita na nga si Pulong. At sinabi na nga ni Pulong Duterte na walang problema sa flood control projects sa kanyang distrito. Walang naging problema noong panahon ni Pangulong Duterte. Wala pong gumuguho ng mga flood control projects sa Davao. Lalong-lalong walang ghost project sa Davao. Bakit hihingin ni Abante yung report kung saan dinala ni Pulong yung pera niya? Wala naman nagrereklamong tao. Siya lang naman na nagrereklamo. Hindi naman nagrereklamo yung mayor ng Davao. Diba? Kapatid niya kasi ganun pa rin. Walang nagrereklamo. At saka sabi ko nga sa inyo, pwede nyong sabihin, mga chickboy yung mga yan, babaero, maraming asawa, maraming mga anak. Siga ng Google Pay, nananadyak, nananaksak, kung ano man. Pwede nyong ibintang yan sa kanila. Pero yung pagnanakaw, malabong-malabo yan. Kaya kita mo, ang bilis sumagot ni Pulong. Anong sabi ni Pulong?
DPWH diyan sa Davao, ipresenta nyo kay Abante kung saan dinala yung mga proyekto na yan na inisponsoran ko at tingnan nyo. Sabi ko nga, hindi naman nagpunta si Bongbong Marcos sa Davao para magsabi na ito mga ghost projects dito sa Davao. Wala namang ganun. Bakit umaaray itong si Abante? At saka isa pa, yung statement ni Baste na sinasabi niyang lang yan, pautot lang yan yung ginagawa ni Marcos. Hindi naman niya sinabing pautot lang yung ginagawa ng Congress. Bakit siya dumidepensa kay Marcos? Si Marcos di naman taga-Congress. Kasi balita ko, matatapang ang mga ito kapag ang binatigos mo si Romualdez. Pero ito si Bongbong Marcos, pero dinidepensahan na. Bakit? May kinalaman ba presidente sa pagka-disqualify nung kalaban mo, sir? Merong nagrereklamong mayor, Merong nagrereklamong mayor na for your information, Abante, merong mayor na nagrereklamo na diyan daw sa Maynila 14 billion sa loob ng 3 taon ang ginastos, pero mas matindi ang baha. Sabi nga ni Pulong sa Davao bumabaha. Lahat naman sa Pilipinas basta sobra ulan bumabaha. Pero ang tanong, humuhupa ba? Mabilis humupa yung baha sa Davao. Yung baha sa Maynila, mabilis ba humupa? Swimming pool. Sabi nga ni Pulong sa inyo dyan sa mga syudad nyo may swimming pool, sa amin wala. Kaya wag kami ang tingnan nyo, wag kami ang silipin nyo, tingnan ninyo yung mga distrito nyo. Tingnan ninyo yung syudad ninyo, nagre-reklamo yung mayor nyo. Ang dami-dami daw pera para sa mga flood control projects pero hindi makita kung nasan yung mga proyekto na yun. Ang pinakamasaklap, wala pang permiso. Walang permit yung mga proyekto. Yan ang dapat na unahin mo, Abante, bago mo silipin ang Davao. Malayong malayo ang Davao sa Maynila. Maaaring mas mayaman ang Maynila, mas sikat ang Maynila, pero in terms of cleanliness, in terms of yung disiplina ng mga tao, napakadisiplinado ng mga tao sa Davao, sir. Sigurado kami kung ikaw ang magiging congressman sa Davao, wala ka nang poproblemahin, baka makatulog ka, wala ka nang gagawin. Yun ang asikasuhin mo. Asikasuhin ninyo yung problema sa mga nasasakupan nyo. Huwag kayo sumisi. Alam nyo ba na ang Davao ay number 2 sa safest? Nasa top 5 sa cleanest city ng buong Asia. Diba? Kaya ito ang ninyo, ito ang atupagin ninyo, Abante. So ayun, sumagot na si Pulong. Ang sabi ni Pulong, ilabas mo yung sayo, inilabas ko na sa akin. Di ba si Pulong Duterte nga yung congressman na unang nag-open ng kanyang books of expenditures diyan sa Kongreso, hindi ba? Sinabi na nga ni Pangulo, ilabas nyo yung libro nyo. Nilabas mo ba yung sayo, Bante? Hindi mo nga nilalabas yun sa'yo tapos kung makasita ka. Nagre-reklamo nga mismo yung mayor nyo sa pinaggagawa nyo dyan sa Maynila nung hindi siya nakaupo tapos maninisi ka sa iba. Una sa lahat, wala kang posisyon. Sa totoo lang, dapat hindi ka nga congressman Dapat nga pastor ka ngayon dahil hindi ka naman talaga nanalo bilang congressman. Saan ka makakita ng may second prize? Wala pong second prize. Hindi pa timpalak yung eleksyon diyan sa Maynila. Okay? Hindi pwede. According to Supreme Court na yung nanalo, yung pagka na-disqualify yung pangalawa, yung hihirangin na nanalo. Walang ganun. Hindi pwede yun. Usually po, kapag ang isang congressman ay natanggal, ang ipinapalit dyan yung konsihal. Kung sino yung number 1 na konsihal, siya yung pumapalit. Pag ganun din ang mayor, pagka nawala ang mayor, di ba? Halimbawa may nangyari masama sa mayor, vice mayor ang papalit. Wala namang vice congressman. Wala namang ganun.
So kadalasan yung kung halimbawa ang vice mayor ay nanalo, ay namatay ang mayor, yung vice mayor ang magiging mayor. Tapos sino magiging vice mayor? Ganon din, kukunin din yun sa pinaka nangungunang konsihal diyan sa lugar. Ganon yan, hindi yung second prize. Nanalo ka, tapos na-disqualify ka. Ang second, kasi technically hindi bumoto sa iyo tao eh. Okay lang sana kung bumoto, ang lamang ng boto mo isa lang. Pero kahit isa lang, ganun pa rin, natalo ka pa rin sa botohan eh. So since natalo ka sa botohan, dapat hindi ka talaga nakaupo dyan. Natalo ka sa botohan, natanggal yung nanalo, na-disqualify. Let's say, totoo yung kanilang akusasyon na peke. Or hindi totoo yung kanyang pagkatao, hindi pala siya Pilipino. Hindi pala siya eligible. Let's say, for example, ganun. Nanalo siya sa boto eh. Kaya anong gagawin natin? At na-disqualify siya. Buti sana kung nandaya siya sa eleksyon. 'Di ba kung gumamit siya ng alam mo yung kapangalan mo. Nagpatakbo siya ng isang kandidato na kapangalan mo para yung boto nyo mahati. Buti sana kung ganun. Hindi, naglaban kayong dalawa, hindi ka talaga nanalo eh. Ibinoto ng taong bayan yan. So kung halimbawa dinisqualify yan, hindi yan hindi yan tawag dito kasi meron pang motion eh sa korte, hindi ba? Meron silang motion. So dapat habang hindi pa nare-resolve yung motion na yon, hindi ka dapat pinaupo sa Congress. Dapat yung Kongreso magtatalaga ng caregiver diyan, ng caretaker diyan sa distrito mo. Dapat ganun. Hindi ba? For example, si Arnie Tevez, di ba tinanggal siyang congressman noong panahon niya dahil ginawa siyang terorista. Anong ginawa? Hindi ba caretaker naging caretaker si Tambaloslos? Dapat ganun din. Habang aktibo pa naman yung motion nung totoong nanalo, dapat walang umuupo na congressman dyan sa distrito na yan, sa District 6 ng Maynila. Dapat yung Congress nagtatalaga ng caretaker. It's either yung si speaker mismo o magtatalaga siya. Let's say for example, yung District 5. District 5, itong District 6, ikaw muna caretaker dyan, ganon. Dahil magkakadikit yan eh, di ba? Dapat ganun. Pero hindi, pinaupo ka. Hindi ka nanalo, tas ang tigas ng mukha mo, umuupo ka pa. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo